Paano ba babaguhin ang mga nakasanayan? Paano ba pipigilan ng sariling malunod sa kasalanan? Bakit ba napakadaling magkasala pero ang hirap-hirap bumawi sa lahat ng iyong mga naging pagkakamali? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Dayan. Hindi po yan tunay kong pangalan, Mama Mia. Nais ko pong itago talaga ang aking pagkakakilanlan dahil hindi po nakakatuwa ang storyang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ito po ay istorya kung paano po ako binansagan sa aming lugar na parausan ng bayan. Tama po kayo ng basa, Mama Mia. Parausan po ang binansag sa akin ng aking mga kapitbahay at pati na rin ng aming mga kadabaryo. Mama Mia, kung paano po nag-umpisa ang lahat ay sisimulan ko po sa isang kahindik-hindik na karanasan. Nung bata pa ako, Mama Mia, lahat po ng mga kababata ko sa aming street ay pawang mga lalaki. Meron pong mga babae pero hindi naman sila pinapayagang maglaro sa labas. Yung mga babae din kasi, Mama Mia, ay ang babata pa kumpara sa akin. Kaya naman lumaki talaga ako na ang mga kalaro ko ay puros lalaki. Okay lang naman sa akin yun. Sa katunayan ay masaya din ako dahil nade-develop ang skills ko pagdating sa kanila. Pero nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay hindi ko pa po yun alam. Bahay-bahayan, lutu-lutuan, tagu-taguan. Yan po ang tatlo sa pinakapaborito kong laro. Mama Mia, nung una, hindi naman ako nagtataka kung bakit may mga bagay na ginagawa kami ng aking kalaro. Dahil ang tingin ko noon sa bagay na ito ay normal lamang. Mama Mia, meron po akong isang kalaro na may kuya. Yung kuya niya ay mas matanda sa amin ng ilang taon. Pero siguro ay isip bata din siya, kaya mahilig siyang makisali sa aming laro. Ang paborito niya pong laruin kapag kasama namin siya ay ang bahay-bahayan. Mama Mia, kapag bahay-bahayan na po, ay lagi niyang gusto na siya ang tatay at ako naman ang nanay. Wala namang ibang choice sa nanay kasi ako nga lang ang nag-iisang babae doon. Mama Mia, syempre, pag bahay-bahayan, meron po kaming ginagawang bahay na tinatakpan namin ng kumot. At kapag natutulog na raw ang nanay at tatay, dapat daw magkatabi ang dalawa. Ako naman ay ayos lang sa akin yun. Hindi ko nga alam na mali na pala yung ginagawa namin. Ngayon ko lang po napagtanto ang malaking pagkakamaling aming ginawa noon. Mama Mia, habang nakatakip po kami ng kumot, ay niyayakap niya po ako. Nung una ay pumalag ako pero ang sabi niya, ganun daw talaga kapag mag-asawa. Ganun daw talaga ang nanay at tatay. Tinanong pa niya ako kung hindi raw ba ganun ang mga magulang ko. Doon ko napagtanto na tama siya. Palagi ngang magkayakap ang aking nanay at tatay lalo na kapag natutulog na. Kaya naman hinayaan ko lang siya. Pero makalipas ang ilang beses naming paglalaro, ay hindi na lang siya nakokontento sa pagyakap-yakap, Mama Mia. Meron na rin siyang pahalik-halik sa pisngi at sa lieg ko. Hanggang sa ang halik na yon, Mama Mia, ay pumupunta na rin sa labi ko. Nung una ay pasmak-smak lang. Hindi ko pa alam noon na yun palang tawag nun. Nung una ay pumalag ulit ako pero ang sabi niya ganun daw talaga. Hanggang sa hinihimas-himas na niya ako, Mama Mia. Hanggang sa dumating sa punto na nagkukumot na rin kaming dalawa dahil tinatanggal na niya ang shorts ko. Mama Mia, wala talaga akong kaalam-alam noon na pang-aabuso na pala ang ginagawang yun sa akin ng aking kalaro. Hanggang sa nung hinuhubaran na niya ako, Mama Mia, ay kinakapanan niya ang maselang bahagi ng aking katawan. Kuya Joseph, ano naman yan? Reklamo ko.
Dayan, ganito talaga kapag mag-asawa. Di ba nga mag-asawa tayo? Ikaw ang nanay, ako ang tatay. Lagi niya akong nadadali sa ganong usapan, Mama Mia. Lagi akong pumapayag sa ganon. Hanggang sa dumating ang punto na pati na rin siya, Mama Mia, ay nakahubad na rin sa ilalim ng kumot. Hindi ko alam noon na mali na pala yun. Hanggang sa dumating ang punto, Mama Mia, na talagang ipinasok na niya ang ari niya sa akin. Masakit. Umiiyak ako noon sa sobrang sakit. Pagkatapos ng nangyari sa amin na yun, Mama Mia, ay inalo niya ako at dinala niya ako sa plaza para kumain kami ng ice cream. Pagkatapos ay pinaglaro niya ako. Doon ay unti-unti kong nakalimutan ang sakit na aking nararamdaman. Hanggang sa nakalimutan ko na nga. Pero nung napansin niya siguro, Mama Mia, na walang ibang nakaalam sa ginawa niya sa akin, ay inulit pa niya yun ng inulit. Nung mga sumunod ay hindi na masyadong masakit. Hanggang sa nawawala na ang sakit, Mama Mia. At ewan ko ba, mali nga siguro sa isip ng isang paslit na katulad ko noon. Pero nararamdaman ko na parang nagugustuhan ko na rin ang ginagawa sa akin ni Kuya Joseph. Mama Mia, parang hinahanap-hanap na rin siya ng katawan ko. Hanggang sa naging 8 years old na ako at si Kuya Joseph noon ay nag-high school na, pero hindi sa lugar namin kundi sa lugar ng tita niya. Kaya natigil na ang ganon, Mama Mia. Hindi ko alam kung maghihinayang ako. Nung una ay nagpapasalamat ako, pero kalaunan ay parang hinahanap-hanap ng katawan ko ang mga nangyari sa akin noon. Hanggang sa nung mag first year high school na ako, Mama Mia, ay una po akong nagkaroon ng boyfriend. Palagi po akong kinakansyawan noon ng aking mga classmates dahil ang aga-aga at ang bata-bata ko raw lumandi. Ewan ko ba? Parang may nagbago sa akin. Mula nung nag-high school ako, Mama Mia, ay nagbago po ang physical kong itsura. Naging maarte na ako. Kahit high school pa lang ay mahilig na akong mag-lipstick. Mahilig na rin akong magpulbo at maglagay ng konting blush on sa mukha ko. Kaya naman nagiging mature tuloy ang itsura ko kumpara sa mga kaidaran ko. Yung mga nanliligaw sa akin, Mama Mia, ay nasa 3rd year o 4th year. Habang ako naman ay nasa 1st year pa lamang noon. Alam ko, Mama Mia, na medyo kung ngayon ko iisipin ang mga pinagagagawa ko ay nakakaasiwa talaga. Pero nung panahon na yun, aaminin ko po na parang ang ganda-ganda ng pakiramdam ko kapag merong nagkakagusto sa akin. Parang ang ganda-ganda ng itsura ko kapag meron pong humahanga at nanliligaw sa akin. Pati nga pagsipol ng mga kalalakihan sa akin ay ine-enjoy ko. Kung yung ibang kababaihan ay nag-e-enarte at naaasiwa kapag sinisipulan sila, ako naman, Mama Mia, feeling ko ay ang ganda-ganda ko talaga. Hindi ko alam noon na hindi pala yun natural, na hindi pala yun dapat at hindi pala yun tama. Hanggang sa, Mama Mia, yung boyfriend ko na isang 4th year high school, ay nag-attempt po siya na may mangyari sa amin isang gabi sa loob ng paaralan. Pero hindi po ako sumugal sa paaralan, Mama Mia. Pinigilan ko siya habang hinahalikan na niya ako. Ang sabi ko, huwag dito. Lumipat kami ng lugar. Kaya naman dinala niya ako sa bahay nila dahil ang sabi niya ay wala naman daw doon ang parents niya. At palagi raw ang mga ito na naka-overtime sa trabaho at tiga 10:00 na ng gabi kung umuuwi. Solong anak kasi siya, Mama Mia. Kaya naman na-excite ako noon at agad kong kinuha ang mga gamit ko at sumama ako sa kanya papunta sa kanilang bahay. Mama Mia, doon nga ay ginawa namin ang bagay na yon. Kahit hindi pa tuluyang umusbong ang aking dibdib, ay parang hayok na hayok siya dito. Ako naman, Mama Mia, ay sarap na sarap sa kanyang mga ginagawa. Pagkatapos naming magniig ay sinabi niya sa akin na magaling raw ako sa kama. Pero tinanong niya ako, Mama Mia, kung bakit hindi na ako berhen. Ngumiti na lang ako at ang sabi ko, kaya ako gumaling dahil doon.
Hindi ako nainsulto sa tanong na yun, Mama Mia. Hindi ko naisip na dapat pala ay berhen pa ako dahil first year high school pa lamang po ako nung mga panahon na yon. Pagkatapos po ng unang beses naming pagniniig ay nasundan pa yun ang nasundan. Mama Mia, paulit-ulit po namin ginagawa ang bagay na yon. Minsan ay hindi na kami pumapasok sa aming mga klase dahil dire-diretso na kami sa bahay nila at wala namang tao doon buong araw. Doon ay pinagsasaluhan namin ang makamundong kasalanan. Noon ay masayang-masaya ako sa buhay ko na yon. Para bang bumalik si Kuya Joseph, pero ngayon ay mas masarap dahil marunong na ako. Mama Mia, yung boyfriend ko ay hindi nagsasawa sa akin. Ang sabi niya, hindi raw niya talaga ako ipagpapalit dahil ginagawa ko raw ang lahat ng gusto niya at binibigay ko raw ang nagpapaligaya sa kanya. Kung ako, Mama Mia, ay nabibigay ko sa kanya ang nagpapaligaya sa kanya, siya naman ay parang kulang sa akin. Hindi ko alam pero parang hindi ako nakokontento sa kanya habang tumatagal na nagniniig kaming dalawa. Hanggang sa nag-summer vacation na, Mama Mia. Nagkikita pa rin kaming dalawa pero minsan na lang sa isang linggo. Isang araw, habang inuutusan ako ng mama ko na pumunta ng tindahan at bumili ng itlog, ay isang pamilyar na lalaki ang nakasalubong ko. Si Kuya Joseph. College na siya nung mga panahon na yon. Dayan, kumusta ka na? Anong balita sa'yo? Tanong niya. Ako, Mama Mia, ay parang wala akong galit sa ginawa niya noon sa akin. Parang nagpasalamat pa ako na iminulat niya ako sa mundong ito. Uy, Kuya Joseph, nakabalik ka na pala. Eto, ayos lang. Naku, Dayan, mukhang gumaganda tayo ngayon ah. Papuri niya sa akin. Abay, syempre, kailan ba naman ako pumangit? Sabi ko, nangiting-ngiti sa kanya. O Dayan, pwede ka bang pumunta sa bahay namin bukas? Bakit po? Tanong ko. Wala lang, magkumustahan lang tayo. Ako lang kasing mag-isa sa bahay bukas eh. Aalisin na mama at pupuntang probinsya dahil namatay yung lolo ko. Hindi ka po sasama? Tanong ko. Hindi. May jet lag pa kasi ako mula sa biyahe kaya kailangan kong matulog at magpahinga. Mama Mia, nung sinabi niya yun ay parang na-excite ang isang bahagi ng katawan ko. Hindi ko ma-pinpoint noon kung ano. Pero kinabukasan, nung dumating ako sa bahay ni na Kuya Joseph, ay doon ko nalaman kung ano yung bagay na na-excite sa aking katawan. Yung aking pagkababae. Pagkapasok ko pa lang sa bahay nila ay agad niyang nilak ang pinto at saka siniil ako ng halik. Alam mo ba Dayan, miss na kita. Kahit anong dami ng babae dun sa Maynila, hindi sila makakapantay sa'yo. Sabi niya sa pagitan ng paghalik-halik sa akin. Mama Mia, agad ko namang hinubad ang t-shirt na suot niya. Nung makita niya ako sa ginagawa ko ay ngumiti siya. Abay, parang palaban ka ngayon, sabi niya. Umiti na lang ako at ako na mismo ang naghubad ng suot kong damit. Agad niyang sinunggaban ang dibdib ko. Pagkatapos ay binuhat niya ako papunta sa kanilang sofa. Pagkatapos ay binukaka niya ang lahat ng aking mga paa. Mama Mia, doon ay hinalikan niya rin ako mula sa aking labi papunta sa aking pagkababae. Hindi ko lubos maisip na pwede pala ang bagay na yon. Na may mas isasarap pa pala sa pagniniig ang dalawang tao. Mama Mia, dun ko naisip kung ano ang kulang sa boyfriend ko. Eto, yung ganito, yung marahas na pagkikipagtalik. Yung pagkikipagtalik na para bang binabastos na ang katawan ko. Pero kahit na gano'n ay hindi ko mawari kung bakit sarap na sarap pa rin ako sa ginagawa sa akin ni Kuya Joseph. Ilang beses pang naulit ang nangyayari sa amin, Mama Mia. Nung summer vacation na yun ay siya po lagi ang kaniig ko.
Hanggang sa dumating na nga ang pagtatapos ng summer vacation. Kailangan nang umalis ulit ni Kuya Joseph papunta sa Maynila para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Samantalang ako ay magse-second year na noon. Mama Mia, simula nga po nung bumalik ng Maynila si Kuya Joseph ay parang kating-katinang katawan ko. Doon na nga nagsimula ang lahat. Doon na nagsimula na nagpapagamit ako sa kung kani-kanino. Ang una pong lalaking nakagamit sa akin na hindi ang boyfriend ko at hindi si Kuya Joseph ay ang tricycle driver, Mama Mia. Nakakahiyaman pong aminin pero totoo yun. Isang gabi, pauwi na kami ng mga classmates ko nang walang tricycle na masasakyan. Ako lang kasi ang out of the way sa kanilang lahat. Sila po ay sa kabilang barangay, samantalang ako ay doon lang sa barangay kung nasaan ang paaralan namin. Kaya ang ginagawa nila ay pinapauna nila ako na makasakay ng tricycle dahil sila naman daw lahat ay sama-sama. Wala talagang pumapayag dahil yung bahay namin ay nasa pinakamalayong bahagi ng barangay. Tapos mag-isa lang akong sasakay kaya medyo lugi daw po yung mga driver. Pero may isang driver po na pumayag nung sinabi ng classmate ko kung saan ako nakatira. Kaya naman agad-agad akong umupo sa harapan, Mama Mia. Sila naman ay sumakay na. Habang nagbabiyahe kami ay napapansin ko na panay ang tingin ng tingin sa akin ng driver. Doon ko nakita na hindi ko pala naibotones ng mabuti ang aking blouse na suot. Pero imbis na matakot sa kanyang ginagawa, Mama Mia, ewan ko ba, pero parang may bahagi ng sarili ko na na-excite sa kanyang pagtingin-tingin sa akin. Kaya naman pasimple kong binuksan pa ang blouse ko. Itinaas ko rin ang saya na suot ko. Doon, Mama Mia, ay nakita ko talaga kung paano nanlaki ang mga mata niya. Pagkatapos ay pinarada niya yung tricycle sa madilim na bahagi ng aming barangay na walang masyadong dumadaan. Pagkatapos noon ay bumaba siya, Mama Mia, at nilapitan niya ako. Nginitian ko siya. Umiti rin siya sa akin. Ngiting demonyo. Halatang-halatang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero hindi ako natakot, Mama Mia. Ewan ko ba. Bagkus ay ako pa mismo ang humila sa kanya para makalapit siya sa akin. Hinalikan niya ako pagkatapos ay marahas niyang tinanggal ang pagkakabutones ng blouse ko. Doon nga, Mama Mia, sa masukal at madilim na bahagi ng aming barangay ay nagpagamit ako sa isang lalaking hindi ko kilala. Sa isang lalaking alam kong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon ko naiisip, Mama Mia, na ang rumi-rumi pala ng ginagawa ko. Pero nung mga panahon na yon, wala po akong ibang naiisip kundi ang pagbigyan ang tawag ng aking laman. Yun ang gusto kong gawin noon. Hanggang sa hindi na lang iisang tricycle driver ang gumagamit sa akin. Minsan nga, Mama Mia, yung boyfriend ko ay pinagamit niya rin ako sa kaibigan niya. Nung una ay nag-aatubili pa siyang sabihin sa akin. Pero kalaunan, Mama Mia, ay ako na mismo ang nagtanong sa kanya kung bakit kasama lagi namin yung isa niyang kaibigan kapag pumupunta kami sa bahay nila. Ang sabi niya noon ay makikinood lang daw ito ng TV, samantalang kami ay nasa kwarto at nagniniig. Mama Mia, alam ko naman talaga kung ano ang gusto niyang gawin. Pero syempre, hindi muna ako nagpahalata. Hanggang sa makita ko nga na parang wala silang lakas ng loob na sabihin sa akin ang bagay na gusto nila. Kaya ako na mismo ang nag-open up. Bakit ba lagi kang sumasama sa amin kapag pumupunta kami dito? Tanong ko sa kaibigan niya. Wala, nakikinood lang ako. Nakikinood ng ano? Tanong ko. Kikinood ng TV. Talaga? Anong palabas? Doon, Mama Mia, ay nakita kong pinagpapawisan ng malalaking butil ang kanyang noo. Tumawa ako. Malaswa ba yung palabas? Ano?
Sabi ko, malaswaba yung palabas kaya nagugustuhan mo at kaya ganyan na lang ang reaksyon mo. Tumawa ako, Mama Mia, at pinakita ko sa kanya ang pawis sa kanyang noo nung pinahiran ko to ng aking panyo. Tignan mo oh, pinagpapawisan ka hindi naman mainit. Taglamig kaya? Hindi siya makasagot noon at panay yuko lang siya ng yuko. Huwag kang mag-alala. Alam kong pinapanood mo kami. Alam ko naman na hindi niya masyadong sinasara yung pintuan kapag may nangyayari sa aming dalawa. Ano, nagustuhan mo ba ang nakikita mo? Tanong ko. Ngayon, Mama Mia, na naiisip ko ang mga pinagagagawa ko ay naisip ko talaga na ang landi-landi kong babae. Pero nung mga panahon na yun, excitement ang dating sa akin noon. Pwede ba? Pwede naman, syempre. Mama Mia, doon ay bumalik ang boyfriend ko mula sa pagbili ng merienda namin. Sinabi ko sa kanya ang napag-usapan namin. Pumayag din ang boyfriend ko na 3 kami sa isang kama. Oo, Mama Mia. 2nd year high school pa lamang ako noon pero nakaranas na po ako ng tinatawag nilang threesome. Mas maganda pala yun. Mas nakakakilig, mas nakakaganda ng feeling na 2 lalaki ang nauulol sa katawan ko. Simula nga noon, Mama Mia, ay paulit-ulit na naming ginagawa yon. Hanggang sa kahit may kaniig na akong 2 lalaki, yung boyfriend ko at yung kaibigan niya, ay nakikipagniig pa rin ako sa iba. Lalo na sa mga varsity players ng aming eskwelahan. Naisip ko kasi noon na baka kapag varsity ay malaki ang dinadala. Pero hindi pala lahat ganon. Meron pala, Mama Mia, yung malaki lang ang katawan pero wala namang binatbat pagdating sa tunay na laban. Mama Mia, hindi ko na nga po mabilang sa mga daliri ko kung ilang lalaki na ang nakaniig ko nung high school. Hindi ko na nga mabilang, Mama Mia, kung ilang beses na akong hinindatan lang ay nagpadala na agad. At hindi ko rin mabilang kung ilang bibig na po ang nakatikim sa akin. Lalong-lalong hindi ko na mabilang kung ilang girlfriend na ang nagalit sa akin dahil sinusulot ko raw ang mga boyfriends nila. Kasalanan ko bang mas magaling ako? Kasalanan ko bang mas naibibigay ko ang pangangailangan ng lalaki kaysa sa kanila? Yun ang mindset ko noon. Alam ko, maling-maling mindset. Hanggang sa graduate na ako ng high school, Mama Mia. Doon ay sinabihan ako ng mga magulang ko na hindi na nila ako kayang pag-aralin pa ng college. Pero may solusyon daw sila. May tita ako na nasa kabilang barangay na walang anak. Pero may kinakasama raw. Nag-offer raw ito sa kanila na papag-aralin ako pero dun ako titira sa kanila para may makasama siya kapag yung kanyang kinakasama ay nasa biyahe. Truck driver kasi ang kanyang kinakasama, Mama Mia. Yung tita ko naman ay may malaking tindahan. Meron po siya talagang pera. Pero ewan ko ba bakit hindi sila nagpapakasal at bakit po hindi pa tumitigil sa pagtatrabaho yung kanyang kinakasama. Pumayag ako na tumira sa bahay ng tita ko. Ang naisip ko kasi noon ay kailangan kong mag-aral. Kailangan na hindi lang ako puro ganda lang. Dapat meron din akong binatbat at meron din akong diploma. Kaya naman pagkatapos ng summer vacation ko, Mama Mia, ay pumunta na ako sa bahay ng tita ko. Si Tita Aileen. Mama Mia, binigyan niya ako ng sarili kong kwarto. Di hamak naman kasi na mas malaki ang bahay nila kumpara sa amin. Ang sabi niya, ang magiging trabaho ko lang daw ay samahan siya at tulungan siya sa mga gawaing bahay. Lalo na kapag wala akong pasok. Mama Mia, yung malaking tindahan niya po ay nasa palengke. Malayo po yun sa bahay nila. Kaya ang sabi niya kapag wala raw akong pasok, ay samahan ko raw siya doon at tulungan sa pagtitinda. Pumayag naman ako. Ayos lang naman sa akin yun. Kailangan ko rin namang suklian ang kanyang magiging sakripisyo
at magagastusin sa pagpapaaral sa akin. Mama Mia, nung unang araw ko po sa bahay ni Tita Eileen ay wala po doon ang kanyang boyfriend o live-in partner. Ang sabi niya ay nasa biyahe raw ito. 3 araw na wala ito sa bahay. Pagkalipas ng 3 araw ay bigla itong dumating. Hindi ko naman alam na darating ito kaya naka-pekpek shorts lang ako at naka V-neck na t-shirt na walang bra sa loob. Mama Mia, kitang-kita ko talaga na lumaki ang mga mata niya nung makita niya akong papalabas ng kusina. Pinakilala ako ni Tita Eileen sa kanya. Siya po si Tito Eric. Hindi naman siya kagwapuhan pero malaki po ang kanyang pangangatawan. Mamang-mama. Bruskong-brusko. Mama Mia, alam kong mali pero naisip ko nung unang araw na nagkakilala kaming dalawa kung paano kaya ang pakiramdam na magpagalaw sa kanya. Parang lalaking lalaki kasi talaga siya kumpara sa mga lalaking nakakama na sa akin noon. Di ko alam pero parang na-excite ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dapat hindi ko yun gawin dahil kinakasama siya ng tita ko. Ng tita ko na siyang nagpapaaral sa akin. Dapat pigilan ko ang damdamin ko. Yun naman talaga ang ginawa ko, Mama Mia. Pinigilan ko po ang damdamin ko. Pinigilan ko ang pagkababae ko. Kaya kapag nasa bahay siya ay halos hindi ako lumalabas ng kwarto. Sabi ko na lang ay nag-aaral ako ng aking mga leksyon. Pero isang gabi, Mama Mia, ay tulog na po ang tita ko. Ako naman ay lumabas ng kwarto ko para uminom ng tubig. Alam ko na hindi pa dumarating si Tito Michael. Kaya binilisan ko po ang pag-inom ko ng tubig para nang sa ganon ay makaalis agad ako sa kusina at makauwi ng bahay. Ay makauwi ng kwarto ko. Mama Mia, naisip ko nga noon na para bang napakahilig ng katawan ko. Para bang ang naisip ko noon ay gustong gusto ko po talaga na masilayan ang katawan at pagkalalaki ni Tito Eric. Papasok na sana ako ng kwarto ko nung marinig kong bumukas ang gate. Alam kong siya na yon dahil 3 lang naman kami sa bahay na yon. Nagdadalawang isip pa ako kung papasok ba ako sa kwarto ko o lalabas ako at sasalubungin ko siya. Sa huli ay sinalubong ko siya, Mama Mia. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Oy, gising pa palang magandang pamangkin ng asawa ko, sabi niya. Tito, lasing na lasing po kayo. Halika nga, tulungan kita. Inalalayan ko siya papasok, Mama Mia. Pero yung kamay niya, imbis na sa balikat ko, ay dinaklot niya ang aking dibdib. Tito, ano ba? Huwag ganyan. Tita ko ang kinakasama mo eh. Ano ka ba naman? Hindi ko naman siya legal na asawa. Pwede ko siyang iwan para sa iyo eh. Ano? Di ba nagpapasexy ka para sa akin? Alam mo, nakikita ko na malagkit ang tingin mo sa akin kapag hindi ako nakatingin. Nakikita ko yun. Di mo ba nakita na may salamin yung kusina? Kapag kumakain tayo, nakikita kong tinitignan mo ako ng palihim. Sabi niya. Hindi ko alam kung talaga bang lasing siya, Mama Mia, o naglalasing-lasingan lamang. Pero pinasok ko na siya sa kwarto ni na tita at labis-labis po talaga ang pagpipigil na ginawa ko noon sa sarili ko para wag akong bumigay sa tukso. Mama Mia, nung makapasok na ako sa sarili kong kwarto, ay doon ko paninamnam ang pakiramdam nung madaklot at mahawakan niyang dibdib ko. Hindi kasi ako nakabra noon pero meron naman akong damit. Mama Mia, naisip ko noon na para bang ang sarap-sarap magpakulong sa mga bisig niya.
Para bang pakiramdam ko ay safe na safe ako at pakiramdam ko, Mama Mia, ay maibibigay niya talaga lahat ng pangangailangan ko. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Hindi pwede. Hindi maaari. Kaso nga lang, Mama Mia, kahit anong pagpipigil pa lang gawin mo, kapag yung mismong tukso na ang nasa harap mo, ay wala ka na pala talagang magagawa pa, kundi ang pagbigyan ang tawag ng laman. Isang araw, ang akala ko ay nasa biyahe si Tito Eric. Yun kasi ang sabi ni Tita, na magbabiyahe raw ng 3 araw si Tito Eric at siya naman ay magbabakasyon muna sa aming probinsya. Sarado raw muna ang kanyang tindahan dahil may kailangan raw siyang asikasuhin na lupa na kanyang ibibenta doon. 3 araw yun, Mama Mia. Kaya naman kampante po ako na nagpanty lang at nag-t-shirt sa loob ng bahay. Akala ko kasi noon ay walang tao. Pero bigla na lang dumating si Tito Eric. Tinitigan niya ako at sinipulan. Nilapitan niya ako, Mama Mia, at hinawakan ang aking legs. Hinaplos niya yon. Ewan ko ba, pero wala na akong nagawa. Hindi na ako tumutol. Lalo na nung kinabig na niya ang bewang ko at hinalikan ang labi ko. Dun, Mama Mia, ay kampante po ako na humahalik sa kanya pabalik. Ang naiisip ko noon ay kami lang naman dalawa ang nasa loob ng bahay. Walang iba dahil si Tita ay 3 days pa raw na may aasikasuhin doon sa aming probinsya. Mama Mia, ako po ay dalang-dala sa mga halik ni Tito Eric. Sa kanyang mga haplos, sa kanyang pagpisil-pisil sa aking dibdib, at lalong-lalo na sa kanyang pagroromansa sa aking katawan. Napuno ang buong bahay ng aking mga ungol. Ang ingay-ingay ko. Hindi naman ako masyadong maingay sa mga naging kaniig ko dati. Sa totoo lang, Mama Mia, ay may nang kaniig na nga ako sa loob ng CR ng campus. Pero wala namang nakakita sa amin. Wala ring nakarinig kahit may iba pang nagsi-CR dahil tahimik talaga ako pagdating sa ganon. Pero kakaiba ang pinaparanas sa akin ni Tito Eric. Hindi ko magawang manahimik. Para bang sarap na sarap ako at gustong gusto ko pa. Para pang naghahangad pa ako ng mas grabe pa. Hindi naman ako binigo ni Tito Eric, Mama Mia. Binigay naman niya lahat. Lahat-lahat. Doon ko naisip na kaya rin pala siguro maingay si Tita kapag nagniniig silang dalawa tuwing gabi. Dahil ganito pala kagaling ang kasama niya sa kama. Mama Mia, wala talaga akong pinigilan na emosyon ko nung mga panahon na yon. Hindi ko pinigilan ang sarili kong sumigaw sa sobrang sarap na aking nararamdaman. Para bang mas lalong ginanahan si Tito Eric sa aking mga ginawa. Para bang mas gusto niya na sumisigaw ako, na nasasarapan ako sa mga ginagawa niya sa katawan ko. Hindi na kami nakapasok ng kwarto doon, Mama Mia. Sa sala na kami inabutan dalawa. At doon na namin pinagsaluhan ang aming makamundong pagnanasa. Mama Mia, hanggang sa hindi na lang po sa sala namin ginawa. Pumasok kami sa kwarto ko. Pumasok din kami sa kwarto ni na Tita. Pumunta rin kami ng kusina. Sa totoo lang ay hindi na nga kami nakapagluto noon dahil sabik na sabik kami sa katawan ng isa't isa. Tanging instant noodles na lang ang ginawa naming pagkain. Isang beses nga lang kaming kumain nung gutom na talaga kami. Pagkatapos naming kumain, Mama Mia, ay hindi pa nga namin hinugasan ang aming pinagkainan ay dun na naman kami. Bakbaka na naman sa harap ng telebisyon habang nanonood kami ng mga malalaswang pelikula. Mama Mia, kahit mahapdi na yung akin, ay parang wala pa ring tigil ang sarap na nararamdaman ko para sa kanya. Ninamnam ko ang sarili ko noon. Sabi ko,
3 araw lang. 3 araw lang na ako muna ang asawa o kinakasama ni Tito Eric. 3 araw lang. At yun ngang 3 araw na yun ay hindi ako pumasok sa eskwela. Wala akong pakialam kung bumagsak man ang grado ko. Ang importante sa akin nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay ang pagniniig naming dalawa. Ang importante sa akin nung mga panahon na yun ay ang sarap na ibibigay niya sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero yung 3 araw na yun ay para bang hindi pa naging sapat. Pagkatapos ng 3 araw ay nilinisan namin ang buong bahay para hindi makahalata si tita. Nagpalit rin kami ng bedsheet nila. Ang naisip ko nga noon, Mama Mia, ay tapos na kami ni Tito Eric pagkatapos ng 3 araw. Pero hindi yun nangyari. Dahil sa tuwing may pagkakataon kahit nasa loob rin ng bahay si tita, ay gumagawa siya ng paraan para mahipuan, mahalikan, o kahit magkaroon ng sandaling pagkakataon na maibabad niya sa akin ang kanyang pagkalalaki. Para bang mas lalo kaming na-excite sa isa't isa dahil sa mga panakaw naming sandali. Iba pala talaga, Mama Mia, ang mga nakaw na sandali. Hindi mo maiisip na bawal yon. Hindi mo maiisip na kasalanan yon. Ang tanging maiisip mo lamang ay ang sarap na iyong nararamdaman. Mama Mia, hanggang sa isang araw, ay nahuli kami ng tita ko. Hindi namin alam kung paano yun nangyari. Siguro may mga pagdududa na si tita. Isang araw sabi niya ay mamamalengke raw siya at matatagalan raw siya dahil may kikitain siyang kaibigan. Ako naman ay bigla pang nagpresenta na nasabayan siya at samahan siya. Pero ang sabi niya ay siya na lang daw at mag-aral na lang daw ako. Nagpresenta rin si Tito Eric na ipag-drive siya pero ang sabi niya ay magta-taxi na lang daw siya. Hindi namin nahalata nung araw na yon na para bang hinuhuli lang kami ni tita. Hindi naman kasi talaga siya umaalis. Lalo na kapag nasa bahay si Tito Eric nang walang nagda-drive sa kanya. Hindi naman siya mahilig mag-commute. Nagko-commute lang talaga siya kapag wala si Tito Eric dahil hindi naman siya marunong mag-drive. Mama Mia, doon pagkaalis niya at pagkasakay niya ng taxi ay nagngitian kaming dalawa ni Tito Eric at agad na pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay agad kaming naghalikan. Agad kaming pumunta sa kwarto ko. Sa sobrang sarap na aming nararamdaman at sa sobrang sabik na namin sa isa't isa dahil ilang linggo na kaming panakaw-nakaw lang, ay hindi na namin naisip na ilock ang pinto. Hindi na nga namin naisip na hindi pala namin na-lock yung main door. Mama Mia, sarap na sarap lang kami sa aming pagniniig dalawa. Hinahalikan niya ako. Ako naman ay humahalik din sa kanya. Naging masyado akong agresibo noon na ako na ang gumawa ng paraan at ako na ang nagpaligaya sa kanya. Alam mo, Dayan, kaya gustong-gusto kita eh. Napakagaling mo. Alam mo, wala sa kalingkingan yung tita Aileen mo. Napakagaling mo talagang bata ka at napaka-sexy at sariwa pa. Mama Mia, dahil sa kanyang sinabi ay lalo akong ginanahan. Hinalikan ko siya lalo at ako na ang pumatong sa kanya. Habang sarap na sarap ako sa ibabaw ni Tito Eric at sarap na sarap rin siya sa paghawak sa aking mga masiselang bahagi ng katawan ay hindi na namin namalayan na may iba na palang taong pumasok sa loob ng bahay. Nagulat na lang kami nung biglang sumigaw si Tita Aileen. "Mga baboy, mga hayop!" sabi niya. Agad akong umalis sa ibabaw ni Tito Eric at tinakpan ng kumot ang aking katawan. Pero huli na ang lahat dahil kitang-kita na niya ang aming ginagawa. "Mahal, Aileen, magpapaliwanag ako. Ito kasing pamangkin mo, inakit ako eh," sabi ni Tito Eric. "Ano? Anong ako ang umakit sa'yo?"
Uy tito, wag kang magsinungaling ha. Pareho nating ginusto. Wala akong pakialam. Lumayas kayong dalawa. Umalis kayo dito sa pamamahay ko. Ikaw na babae ka, sabi ni tita sabay lapit sa akin at pinagsasasampal ang mukha ko at hinilang buhok ko. Ikaw na babae ka? Napaka-ingrata mo. Walang hiya ka. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Pinag-aral kita, pinalamon kita tapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Aahasin mo ang lalaking mahal ko? Sabi niya, sabay sabunot sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay umiiyak na nagsasabing tama na tumihingi ng tawad sa kanya. Pero ang sabi niya ay hindi raw niya ako mapapatawad. Ang sabi niya, Mama Mia, ay kailangan pa raw niya talaga akong mahuli bago ako magsisi. Hinalayas niya ako. Kinuha niya ang mga damit ko, Mama Mia, at pinagtatapon yun sa labas. Hindi na nga ako nakabihis ng maayos dahil pati ang damit na sinuot ko ay kinuha niya rin. Mabuti na lang talaga at may nakuha akong tuwalya sa pinakamalapit na bahagi ng aking kama at yun ang tinapis ko sa aking katawan. Lumabas ako ng bahay at pinagpupulot ang mga damit na pinagtatatapon ni Tita Aileen. Samantalang si Eric naman, Mama Mia, ay nasa loob pa rin at lumuluhod na humihingi ng tawad sa kanya. Ako noon, Mama Mia, pakiramdam ko ay para akong isang basahan at isang basura na itinapon na lamang sa gilid dahil mas gusto pala ni Eric doon sa tita ko. Nasaan na yung sabi niya na mas magaling ako sa tita ko? Nasaan na yung sinabi niya na hindi siya magsasawa sa akin at sa katawan ko? Bakit ngayon ay kailangan niya akong isakripisyo? Pagkatapos noon, Mama Mia, ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ako umuwi sa amin. Buti na lang talaga at meron akong naipon na konting pera mula sa mga allowance na binibigay sa akin ni Tita Aileen. Malaki kasi talaga siyang magbigay ng allowance dahil wala naman siyang ibang pinagkakagastusan. Mama Mia, nagrenta muna ako ng isang motel room. Mumurahin lang yon. Nung nasa loob na ako ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Si Eric. Sinagot ko siya at pinagmumura ko siya sa kaniyang ginawa sa akin. Napakawalang niya mo. Iniwan mo ako sa ere. Sabi ko. My loves, relax. Alam mo naman na hindi pwedeng mawala sa akin ang tita mo. Kaya sumabay ka na lang sa Agos. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Rerentahan kita ng isang apartment o isang kwarto. Sabi niya. Siguro, Mama Mia, ay dahil desperada na rin ako nung mga panahon na yun at wala akong ibang mapuntahan, ay pumayag akong puntahan niya ako. Pagdating niya ay tinuloy namin ang naputol naming pagniniig sa bahay ni Tita Aileen. Hewan ko. Ngayon na naiisip ko ay parang hayop pala kami talagang dalawa. Matapos kaming mahuli ni Tita Aileen, heto kami ngayon sa isang motel at tinutuloy pa rin ang kalasuang ginagawa namin. Pagkatapos ng 3 rounds ng aming ginawa ay sinabi niya sa akin ang plano niya. Nanakawan niya raw si Tita Aileen. Ang sabi niya ay magpapakalayo-layo raw kaming dalawa. Mama Mia, pumayag naman ako. Ang sabi ko kahit naman siguro ubusin niya ang pera ni Tita Aileen sa bahay at ang mga alahas nito ay hindi pa rin ito mamumulubi. Alam kong malaki ang savings nito sa bangko. Kaya ayos na rin. Ang importante ay makapagsimula kaming dalawa ni Eric ng kaming dalawa lamang. Yun nga ang nangyari, Mama Mia. Hindi niya diretsyong ninakawan ng tita dahil nakabantay raw ito palagi sa kanya. Ang ginawa niya ay nilambing-lambing niya muna ito. Pinalipas niya muna ang ilang linggo, Mama Mia. At habang wala pa yun ay nirentahan niya ako ng isang maliit na kwarto.
na siyang nagsisilbi naming dalawang tagpuan at syempre gawaan ng aming makamundong pagnanasa sa isa't isa. Palagi siyang nagmamadali kapag may nangyayari sa amin. Kasi nga raw ayaw niyang mahalata ni Tita Eileen na nagkikita pa kaming dalawa. Kailangan daw makuha niyang muli ang tiwala nito nang sa ganon ay mas malaki-laki ang makuha niya mula rito. Pagkatapos nga ng halos 3 buwang pagtitiis, Mama Mia, ay tumawag siya sa akin isang gabi at maghanda raw ako dahil aalis na kami. Agad kong inimpake ang mga gamit ko. Makalipas ang 2 oras ay dumating siya. Sumakay kami ng bus at pumunta kami sa kabilang probinsya. Doon, Mama Mia, ay nag-umpisa kami ng panibagong buhay. Nung una, masaya, masarap. Araw-araw kaming nagniniig. Wala nang pwedeng pumigil sa amin. Kahit saan kami abutan ay okay lang dahil ang pakilala namin sa lahat ay asawa niya ako. Kahit na malayo talaga ang agwat ng edad namin at kitang-kita naman yon sa aming mga itsura, ay wala na ring nagawa ang ibang tao. Pero Mama Mia, hindi ko alam na hindi pala doon magtatapos ang lahat. Na sa simula lang pala masaya at masarap ang bawal na relasyon at ang isang relasyon na merong nasasaktang iba. Dahil pagkatapos lamang ng halos 6 na buwan, Mama Mia, ay nagsimula na kaming magkaproblema. Ang sabi ni Eric ay naubos na raw ang pera na kinuha niya kay Tita Eileen. May trabaho naman siya, Mama Mia, pero ewan ko ba kung saan niya nilalagay ang sweldo niya. Kaya naman lagi na kaming nag-aaway dalawa. Dahil palagi na lang sardinas o di kaya instant noodles ang pinapakain niya sa akin. Hindi pala talaga sapat ang sex lang, Mama Mia. Darating at darating pala talaga ang araw na makikita mo ang kakulangan ng isang tao. Kaya naman lagi ko siyang inaaway. Tinatanong ko kung saan niya nilalagay ang kanyang pera at sweldo niya, kung bakit hindi man lang niya ako mabilhan ng disenteng ulam kahit 1 beses sa 1 linggo. Ano bang pera? Pinapadala ko sa pamilya ko, ano ba? Pamilya mo? Sinusuportahan mo mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Doon ay tumawa siyang bigla. Bakit? Hindi mo ba alam? Anong hindi ko alam? Hindi ba sinabi ng magaling mong tita sa'yo? Tanong niya. Ano bang hindi ko alam? Sabihin mo na. Galit kong sabi. Nako, wala ka nga talagang alam. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi kami nagpapakasal ng Tita Eileen mo kahit sa tagal naming magkasama? Yun ay dahil kasal ako sa iba. Yun ay dahil may asawa at 2 anak ako na sinusuportahan. Ang alam ng asawa ko, nasa labas ako ng bansa. Kaya naman pinapadalhan ko lang siya ng pera. Pagkasabi niya yun, Mama Mia, ay biglang nagdilim ang paningin ko. Kabit pala ako. Akala ko ay nakaalis na ako sa pagiging kabit nung hiniwalayan niya si Tita Eileen. Pero ngayon, Mama Mia, ay mas kabit ang pakiramdam ko dahil kasal na pala siya sa iba. Doon ay nagalit ako. Pero tumawa lang siya. Ikaw kasi, patol ka ng patol, di ka man lang nagtatanong. Bumuka ka kaagad. Sarap na sarap ka agad sa akin eh. Ang iinsulto niya pa. Doon ay umiyak ako ng umiyak. Mama Mia, doon ko napagtanto na siguro nga ay minamahal ko na talaga si Eric. Siguro nga ay hindi na lang basta-basta na pagniniig ang nangyayari sa aming dalawa. Siyang pinakamatagal kong nakasama at sa iisang bubong pa. Kaya alam ko na pagmamahal na ang tawag dito. Pero pagkatapos niyang aminin sa akin yun, Mama Mia, ay bigla na lang siyang hindi nagpakita. Bigla na lang siyang umalis at binitbit ang lahat ng gamit niya nang hindi ko na mamalayan. Nasa palengke kasi ako noon at bumibili ng gulay na pwede naming ulamin. Pagdating ko sa bahay ay wala pa siya kaya nagluto ako. Hinantay ko siya, Mama Mia, pero nakatulog na lang ako ay walang Eric na dumating. Doon ay bigla akong kinabahan at pumasok ako sa kwarto at tinignan ko ang aparador namin. Wala na nga talaga ang mga gamit niya. Umalis siya nang walang paalam.
Hinawagan ko ang cellphone number niya pero hindi ko na yun makontak pa. Mama Mia, mula nga noon ay wala na akong naging balita pa kay Eric. Kung sumama ba siya sa ibang babae o kung umuwi ba siya sa asawa niya o kung nandun siya kay Tita Aileen. Hindi ko na alam. At magmula nga nung mangyari ang lahat ng yun, Mama Mia, ay napariwara ng tuluyan ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano buhayin ang sarili ko. Kaya naman nagpapagamit ako sa iba't ibang lalaki sa lugar na yon kapalit ng pera. Okay naman, nalilimutan ko ang pangungulila ko kay Eric dahil may ibang gumagalaw sa katawan ko. Pero sa kabila nun, Mama Mia, kapag ako na lang mag-isa ay nakakaramdam ako ng sobrang lungkot at sobrang pait. Umiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Bakit parang laging may kulang? Doon, Mama Mia, ay naisipan kong mag-post sa Facebook. Nag-post ako ng mga suicidal thoughts. Hanggang sa isang araw ay may nag-message sa akin na isang babae. Nang sabi niya, Mama Mia, ay pwede ba raw niya akong tawagan. Ang akala ko ay asawa niyo ni Eric kaya naman tumanggi ako. Pero ang sabi niya ay tutulungan niya raw ako. Ewan ko ba pero parang may boses na bumubulong sa tenga ko na dapat ay tanggapin ko ang tawag na yon. At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Inaccept ko ang tawag na yon. At doon nagsimula na makilala ko ang tunay kong pagkatao. Isa pala siyang pastora, Mama Mia, na nagkataon ng isa kong kaibigan sa Facebook ay natulungan niya rin dati. Kaya naman lumabas daw ako sa newsfeed niya dahil hindi naman naka-private yung account ko. Mama Mia, doon ay sinimulan niya ako sa pagpapakilala kay Jesucristo. Sinimulan niya akong turuan, Mama Mia, kung papaano bang magbasa at kung papaano ba ang umintindi ng Biblia. Habang natututo akong magbasa ng Biblia, Mama Mia, doon ay unti-unti ko talagang naiisip na napakalaki talaga ng kasalanan ko sa Diyos. Napakalayo ko sa Kanya. Mama Mia, tinuruan niya rin ako kung papaano magkaroon ng relasyon sa Diyos. Oo, nung una ay napakahirap talaga. Lumalabas pa rin ang mga makamundo kong pagnanasa at pagnanais. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay parang umaayos na ang lahat. May mga pagkakataon na nagigising pa rin ako at umiiyak dahil sa mga pinagdaanan ko. Pero mas marami na ang pagkakataon na nakakangiti na ako at naniniwala na kahit gaano man ako kasira at gaano man kabasag ang pagkatao ko, ay wala namang imposible sa Diyos at muli niyang mabubuo yung ako. Sa ngayon, Mama Mia, ay nasa process pa rin ako ng pagpapagaling sa sarili kong mga sugat. Hindi pa rin ako perpekto. May mga pagkakataon pa rin na nagkakamali ako. Pero alam ko na sa pagkakataon na ito, ay hindi na ako nag-iisa sa buhay. Meron na akong Diyos na laging gumagabay at umaagapay sa akin sa tuwing nadadapa ako. Alam ko, Mama Mia, na marami po ang humuhusga sa akin. Hindi lang sa lugar namin, kundi maging sa lugar kung saan ako itinira ni Eric noon. At hindi lang naman ibang tao ang humuhusga sa akin, kundi mismo mga kamag-anak ko na nakakaalam sa ginawa kong pagtataksil noon kay Tita Aileen. Alam ko maraming nagtataas ng kilay at ang sabi ay hindi ko mapapanindigan yung pagbabagong ginagawa ko ngayon. Pero sa tulong ng Panginoon, alam kong malalagpasan ko ang lahat ng ito. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Naway, maging instrumento po ang sulat ko, Mama Mia, para marami po ang maakit na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Hanggang dito na lang po, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Dayan.